Naku, bumabaha na naman. Tiyak tataas na naman ang kaso ng leptospirosis dito sa ating lugar. Teka, ano nga ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang uri ng infeksyon sa dugo na nakukuha mula sa bakterya Leptospira. Ang mga sintomas nito ay ang lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pagsakit ng kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng balat, pananakit ng tiyan, pagtatae at pagpapantal. Maaari itong makamatay kapag hindi naagapan. Paano maiiwasan ang leptospirosis? Iwasang lumusong sa tubig baha. Kung hindi maiiwasan, ay gumamit ng bota at takpan ang mga sugat sa binti at paa. Pagkatapos lumusong sa baha, ay mainam na maghugas ng paa gamit ng sabon at malinis na tubig. Kung nakararamdam ng mga sintomas ng leptospirosis, magpakonsulta ka agad sa inyong rural health unit upang maagapan. Nagagamot ang leptospirosis sa pamamagitan ng antibiotics. Tandaan, ang pamilyang malusog ay pamilyang masagana. A message from the UH. Umagang kayunlad sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na dyan sa Barangay Tuaka, sa bayan ng Basud, saka sa bayan ng o barangay ng San Isidro dyan sa bayan ng Daet. Ayan, good morning po. At nandito na naman tayong magkakasama-sama sa isang edisyon ng ating programang Umagang Kayunlad. Ayan, nako, meron na naman tayong pagkakataon na pag-usapan ang iba't ibang mga paksa na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating komunidad, ng ating sarili at syempre ng ating bansa. Nako mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay napakaganda at napakahalaga dahil ito po ay isang uri ng serbisyo na sa palagay ko ay nararamdaman o natatamasa natin, lalong-lalo na doon sa mga barangay na binibisita nitong isang institusyon dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte, no? So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tinatawag natin na extension services. Ayan, marahil ang iba sa inyo ay pamilyar na dito sa konsepto ng isang extension service, no? Ngunit para dun sa mga hindi nakakaalam, pag-uusapan natin ngayong umaga, ano ba ang extension service? Paano ito nakakatulong sa komunidad? At ano-ano ang pwede ninyong maitulong upang maging matagumpay ang mga extension service na ito? At yan, para pag-usapan ito kasama natin dito ang ating panauhin, siya ay galing sa Camarines Norte State College. Siya ay ang coordinator ng Research and Extension Services ng College of Arts and Sciences dyan po sa Camarines Norte State College. Wala pong iba kung hindi si Dr. Rose Ann Anel. Ayan, good morning, isang masaganang umagang kayunlad sa iyo, Doc Rose, at welcome sa ating studio, sa ating programang Umagang Kayunlad. Magandang umaga, sir, to. Salamat dahil naimbitahan mo ako ngayong araw. Ayun, nakita ko nga o narinig na ito ay tungkol sa extension sa komunidad. Ano yung mga gawain ba extension? Ayan, maraming salamat din sa pagtanggap ng invitation namin, Doc Rose, para sa programang Umagang Kayunlad. Ayan, to Doc Rose, no? Ang nais ko sanang pag-usapan natin ngayong umaga dahil ang Camarines Norte State College ay namabalitaan kong laging may mga aktibidad sa labas ng kanilang institusyon na pumupunta sa mga grassroots community natin, na yung mga typically, Ma'am Rose, Doc Rose, no, mga marginalized po ito ng mga sector. Oh, depende sa delivery units kasi ang extension activity or project, katulad po galing kasi ako sa College of Arts and Sciences. So, ibig sabihin mayroon kaming bukod na mga programa. Katulad na lamang ng aming banner program na Buklod, ngayon may mga components ito. At recently nga, natapos yung aming e-lead under na ELF department. Magkaroon to na inang picking na kung saan nandyan ang
Engdali, yung storytelling session nila sa daycare mula para sa Barangay San Isidro. Andiyan naman yung Elite Lecture Series para naman sa mga young professionals na naging successful. Nagkaroon 'to ng dalawang wave. Tapos eto ngang katatapos lang na pagbabalik sa barangay ang ating Enggaling ano, nagkaroon din ng parte ng pagbibigay ng donasyon ng mga libro, etong 3LC natin na parang mini library. Courtesy pa rin ng mga faculty natin 'yan dito sa CAF. Tapos, kung hindi ako nagkakamali ay binigyan ng Barangay Isidro o San Isidro na isang lugar para dun ilagay yung mga libro ano. So, yung pakikipagtulungan kasi ng komunidad katulad ng Barangay San Isidro na partner community ng CAS ay isang magandang ugnayan lalo na sa pagpapatibay na isang extension project o kaya extension activity. Ayun. Maraming salamat Doc Rose din sa, pag-introduce mo 'no kung ano ang mga ginagawa ng institusyon ng, Camarines Norte State College. Ngayon, Doc Rose maiba ako dahil na-mention natin o nabanggit natin itong mga lugar na ito, Barangay San Isidro, ah, iba pang mga barangay na napupuntahan ng inyong mga serbisyo. Ano ho ba ang, talagang definasyon ng isang extension service? Kasi 'di ba Doc Rose baka sila ay natanggap nila yung mga serbisyo pero hindi nila lubusang naiintindihan kung ano ang extension service. So para po dun sa mga nakikinig natin dito 'no, ano ho ba ang, ibig sabihin ng extension service at paano ito nakakatulong sa komunidad? Ayan. So, ang expansion service kasi lagi siya nakaugat sa community. So, ibinabase kung ano yung aktibidad o proyekto na isang gawain pang-extension, kung ano yung need ng barangay. So, hindi natin pwedeng ibigay ang isang gawain kung hindi nila kailangan. Kasi masasayang yung effort ng mga tao, ganun din yung mga dadalo kung sakali hindi talaga nila kailangan. So, usually, para lang matanggap o maaprubahan na isang extension project, hinahanapan ng counterpart na Camarines Norte State College yung research bay. Oo, mahalaga kasi na ang ma-extension activity ay research bay para makita dun sa recommendation ng pag-aaral na ito yung kailangan ng community. Kasi katulad nga ng sabi ko, 'pag hindi kailangan ng community pero ibibigay natin, sayang yan. Yes po. Yan, paano nga ba natin masasabing nagpapaunlad 'to ng komunidad? May mga extension activity, ito ay galing sa Evangelizary Unit Adokeng. May mga extension activity na nakasentro sa livelihood o pangkabuhayan. May mga extension activities naman na nakasentro sa ekoturismo. Na sa pamamagitan nito, nabibigyan ng pagkakataon yung mga nasa komunidad na magkaroon ng sariling negosyo, ay natutukunan din yung kabuhayan. Tapos minsan natuturuan sila magtanim, tapos kaaming dun sa pagtatanim na yun ay kumikita sila. Tapos bukod dun, yun na nga, nagkakaroon ng malaking ugnayan ang institusyon o ng CMSC at ng mga adaptive barangay nito na nakakatulong ng malaki sa bawat isa. Katulad natin na sa Akalim, ayan, sa recess side, magandang tulong ito sa atin kasi nakikita natin kung ano yung totoong muka ng meron sa ah, outside community ng CNSC. Ayun na, uulitin natin kung ano yung kailangan ng community, yun ang kailangan nating i-provide. Ayan. Ayan, maraming salamat Doc Rose sa explain o pagpapaliwanag kung ano ang isang extension service program. Ngayon na nabanggit mo Doc Rose 'no, na yung mga problema ng komunidad na pinag-aaralan base sa research 'no, 'pag sa pananaliksik ang, binibigyan niyo ng pansin. Ngayon paano kayo namimili ng komunidad? Kung saan kayo kumbaga alin yung komunidad na titingnan niyo kung ano yung mga kailangan nila or problema nila kasi 'di ba Doc Rose, madami tayong komunidad. Dito lang sa DAET madami. So, paano kayo namimili na kung saan kayo titingin kung ano yung kailangan nila? Yan. Paano nga ba o ano yung nagiging basehan para maging adaptive community? Number one, siyempre mas mataas ang poverty rate nila. Ito yung mga barangay na nale-left behind o kaya ito yung mga barangay na madalas na nababaha, kailangan ng tulong ng akadim para sila matulungan pagdating sa disaster risk management. Tapos meron tayong sinasagawa na rapid rural appraisal. Yan, i-check natin yung background ng bawat households. Tapos from checking the background, dun natin made-determine kung ano yung need din nila. Minsan naman kasi ang isang community o barangay, hindi naman natin pwede sabihin porket
okay ang kanilang ekonomiya, may side na okay din. Minsan makikita natin na baka ang isang barangay maraming nanay na kailangan nila ng suporta kung paano nga ba yung tamang pag-aalaga ng mga bata o kaya paano yung dumiskarte habang nag-aalaga ng bata at nasa bahay sila. Ah, Katulad nga din ng sabi ko kanina na hindi hindi naman masyadong o sabi hindi naman pumipili ang CNSC ng community na ia-adapt. Sabi nga ay, kapag may need ang community, doon tayo papasok. At ito ay sinusuportahan lagi ng mga research-based na pag-aaral o study. Ayun. So ayan, magandang paglilinaw yun Doc Rose 'no, na hindi siya pinipili. Talagang pinupuntahan siya kapag nakitang may pangangailangan. So hindi ito kumbaga selective na yung ilang komunidad lang ang nabibigyan ng pansin. Okay, maraming salamat sa pagpapaliwanag sa or pagbibigay linaw dun sa aspetong 'yan, Doc Rose 'no. So ngayon, ang tanong ko Doc Rose, ano-ano ang iba't ibang extension services or extension service programs na isinasagawa ng CNSC? Pagdating naman sa pinaka-main extension program ng Camarines Norte State College, meron tayong tinatawag na LINGAP. Ito yung Livelihood Initiatives for the Needy in the Grassroots to Alleviate Poverty, na kung saan nakatutok ito sa mga gawaing pangkabuhayan na pwedeng pagsimula ng mga kababayan natin ng mga adapted community o barangays. Meron din tayong tinatawag na KKK o Kolehiyo at Komunidad Katuwang sa Pag-unlad na nagagamit ng College of Education at ng College of Arts and Sciences lalo na sa pagtuturo sa mga estudyante o kaya ng arts, daycare, dun sa community na kapartner natin. Tapos meron din tayong tinatawag na PEACE program. Ito yung Promotion of Environmentally Sustainable Activities Conserving the Ecosystem. Dito naman nakapasok yung mga policy sa pagpapaunlad sa kalikasan natin, mga disaster risk. Ayan ang napapanahon kasi nga konting ulan lang nababaha na bayan ng Daet o kaya ng ibang parte ng Camarines Norte. At nandiyan naman yung Diskarte 2.0 agenda na ang ibig sabihin ay delivering inclusive services through knowledge sharing and application of research-based technology to empower communities. Ngayon, mula dito sa mga ito, na-drop naman sa ilalim ng College of Arts and Sciences ay ang Buklod. Nga sinasabi ko na may component siya na pangangalaga sa mga bata, ayan, ecotourism, meron ng pangkabuhayan, ayan. So may mga ilang compose at mula doon, may mga ipinanganak na mga ilang activities para din sa expression activity ng College of Arts and Science. Hello. Karagdagang tanong lang Doc Rose 'no, ano yung mga community natin o yung mga partner communities na nabanggit mo kanina? Para malaman siguro ng mga tagapakinig sa tulad nga ng sabi ko kanina nabibigyan sila ng serbisyo na na-e-enjoy nila, tatamasa nila yung, produkto ng isang extension service na hindi nila alam. Ano yung mga komunidad na partner natin Doc Rose? Sa College of Arts and Sciences, ang pinakamatagal na nating partner, ito yung Barangay San Isidro sa Daet. Ngayon, dahil lumalabo ang network natin o yung linkages, sumunod na ang Barangay Katandungano ng Mercedes, yan. Tapos sa Barangay Tuwaka, ang alam ko ay nasa process ng pakikipag-link through MOA, ang barangay mo, oo. Pero sa Tuwaka, ang ka-partner natin dito yung TLTPCO. Ito yung kooperatiba ng mga gumagawa ng mga pangkabuhayang gawain. Kaya sa Tuwaka nasimulan naman na, pero sa kooperatiba yung focus ng ating MOA. Ito yung mga partner natin sa cash. Pero sa CNFT, ang alam ko maraming farmer community, bawat delivery unit, andiyan nga ang sa College of Education, ka-partner nila ang mga manide sa Panganiban, under ng NCIP. Ang alam ko naman dito sa COTT, Mercedes. So, yun na, kalap buong Camarines Norte, yung mga partners natin. Pero yun nga, dito sa CAS, ang pinakamatagal na natin partner community ay ang Barangay San Isidro sa Daet. Ayun. Sunod nating katanungan Doc Rose, ano ang mga balakid, sa tuloy-tuloy na pagpapatakbo or pagpapatupad nitong mga proyektong ito? Marami talagang balakid. Number one nga, siguro kung babalikan natin, panahon ng pandemic, yun yung una, yung hindi pwedeng bumabas ang mga
kaunit kaya hirap magsagawa ng extension projects o programs, hindi naman natin siya puwede i-deliver through online. So, recently naman ang na-e-encounter namin na problem is, yun nga, minsan may mga time na hindi available si kapitan, so kailangang puntahan, balikan, ano. Tapos minsan siyempre dahil mga teacher tayo, hati ang function ng mga teacher kung magtuturo o mag-module na extension. Pero ang kagandahan kasi sa CAS, ano, once na naiplat ang mga activities, tuloy-tuloy na yan. Actually, recently nga ay nanalo si Ma'am Marian Halgalado as Best Extensionist of the Year dahil sa EDIB project nila. Kasi nga talagang once na naikamada na yung proyekto, tuloy-tuloy na yan. Minsan naman ang ilan sa mga nagiging balakid, ayan, ilan sa mga na-encounter namin sa ILID, yung willingness yung mga sa ILIT lecture, ano, may mga ilan na a-attend ng first day, second day, hindi. Tapos kumbaga lulubog lilitaw ang mga participants. Pero sabi nga, tuloy lang kasi nga kapag nawalan ng motivation ang mga extensionist, baka matigil din yung project. So, talagang kailangan tuloy-tuloy lang, 'no, the show must go on, ika nga. Ano naman ang tungkulin ng mga mamamayan dun sa isang komunidad sa pagpapatupad at pagpapatakbo ng isang extension project? Siyempre ito, Doc Rose, 'no, ang isang konsepto sa development communication na ito ay hindi lagi galing lamang sa gobyerno or sa kung anumang organisasyong tumutulong sa kanila. Siyempre dapat may participation or may ambag yung ating komunidad. So, para sa inyo pong mga aktibidad sa CNSC na extension, ano ay yung mga tulong or puwedeng magawa siguro ng mga tao sa komunidad para maipatupad ng maayos yung inyong project? Ayan. Pagdating naman diyan sa tungkulin ng partner communities, minsan malinaw na sinasaad sa MOA kung ano yung dapat nila sagutin. So, coming from ILID na MOA na under ni Ma'am Marian, naka-specify doon na any activities na meron ang cash, ipo-provide nila ang venue, yan, for sound system, yan. Tapos, minsan si kapitan nagpo-provide ng pagkain, yan. Tapos minsan naman, kailangan din mag-provide ng isang space para sa filing na halimbawa mga terminal report kasi pag-accreditation dino-double check kasi nila yan. So, kailangan may kopya ng terminal report, ang college, tapos ido-double check nila sa barangay kung yung terminal report na yun ay naibigay din sa kanila. Yung mga space yan, yan. Minsan suporta ni kapitan sa pag-aya sa pag-attend sa activity, yan. Kumbaga, katuwang din namin ang SK ha. Ang nakakatuwa sa SK, ano sila, willing silang mag-stay ng time kahit na yung iba dito ay nagtatrabaho na, yung iba naman ay may oras ng pasok. Pero once naman na may extension activity tayo sa cash, ready naman silang mag-attend. Talagang, participative ang ating mga SK, 'no, lalo na kabataan talaga, 'no, sa panahon ngayon, Doc Rose. Ayan, maraming salamat. Ngayon naman, Doc Rose, ang tanong ko, 'no, feeling ko ito ang huli nating katanungan para sa ating, maikling panayam, Doc Rose, 'no. Bakit importante ang mga extension service? Ano ang masasabi mo sa mga nakikinig patungkol sa extension service, Doc Rose? So, bakit nga ba importante ang extension service? Dati kasi, nagiging kultura noon na, sige, gawa tayong extension. Ano, kumbaga, shoot dito, shoot doon. Hindi nila alam na, ano nga ba yung magiging impact nito sa community. Unlike ngayon kasi, kailangan ng triangulation. Ayan nga, yung research, extension, at yung magiging nito o progress yung magiging output ng ginawang extension services. Lalo na ngayon, paano kasi nating malalaman siya theoretical kasi actually ang mga research output. Ngayon, paano natin makikita kung effective ang isang research output kung hindi natin siya turn into extension activities o projects? Lalo na kung ang isang study ay leading into an extension survey. Ayun. So, maganda ang pagsasagawa ng extension services kasi yung paglabas natin sa CNSC, mas nakikita natin yung mga, kumbaga mas nata-touch natin yung grassroots. Ano yung mga tao na masa kung tawagin. Yung masa kasi ang importante. Kasi bakit number 1 sila ang stakeholder ng CNSC?
Hindi naman puwedeng ang mga taga CNSC ay magtuturo lang ng magtuturo, kung hindi lalabas pa rin tayo para dun sa komunidad. Ang komunidad kasi ay sabi nga ay eto yung ano, ah, parang live na pagsasagawa ng mga natututunan ng mga mag-aaral, ano, sa loob ng paaralan. Actually, ang extension services ay hindi lang naman para teacher. Ano, binapaglilinaw, pakikolaborasyon din ng mga mag-aaral. So, minsan nga may mga extension services tayo na bunga na isang subject, ano, yung mga outreach program, 'di ba, yung mga, ano 'to, yung feeding program, 'yan. Dati noon ang feeding program isang beses lang pinupuntahan. Pero ngayon kasi dahil nga nabago na ang sistema natin sa extension services, 'pag sinabing feeding program dapat may programa talaga na hindi ka lang babalik sa community na isang beses. Kailangan series ano, para malaman mo kung yung mga bata ba na pinapakain ay tumaba, ano, at kung meron bang formula yung di maganda siya kasi puwedeng effective, ano, at puwedeng magamit. Yeah, iba yan, leading for copyright yan, kung ano man yung halimbawa katulad niyan yung pandesal na nagkakaroon na ng malunggay, papakain natin sa kanila ta's titingnan natin kung may achievement doon sa kigat nila, isa din yan sa mga tinitignan sa extension services. So, maganda siya kasi bukod sa pagtuturo, may ibang part tayo na outlet bilang mga guro na makatulong sa community. Ayun, maraming salamat, Doc Rose sa, pagsagot sa mga katanungan natin 'no, dito sa programa nating Umagang Kayunlag. Nawa'y yung mga nakikinig natin, especially dun sa mga barangay nga na nabanggit mo na pala sila ay kasama dun sa mga partner, communities ay, naintindihan nila kung ano yung, gampanin ng CNSC kapag, kayo ay pumupunta, lumalabas, para tumulong sa kanilang komunidad. Kaya sana ang tinitingnan ko sana dito, Doc Rose 'no, pagkatapos itong programang ito ay mas ma-appreciate nila yung, ginagawa ng mga katulad natin na nasa extension, yung, effort ninyo kasi yun nga, again nasabi niyo yung mga balakid minsan na nasa komunidad din ang, ano. So sana pagkatapos ko dito yung mga tagapakinig natin ay, na-appreciate, naunawaan ng lubusan kung ano ang isang extension service. Kaya ayan, maraming salamat Doc Rose sa iyong, oras sa pagsagot sa mga katanungan at siyempre meron tayong mga tanong sa ating, Facebook Live 'no. Mamaya natin ito sasagutin, Doc Rose. Babalik kami pagkatapos ng ilang mga paalala.